kapatiran na nandito po sa ating iglesia sa Buluwagan at ganun din sa mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa atin at kasama natin na sumasamba at nakikinig ng salita ng Diyos katulad nila Kuya Bien at saka si Ate Annabel, si Joy sa US, si Ate Tess Galvez, okay, si Tita Ching at saka si Tessie at Irene na sa Pangarap. Good morning sa inyong lahat dyan. Okay? Bagamat kay Joy ay gabi, Gabi po. Gabi. Gabi. Good evening, Joy. Okay, so katulad ng nabanggit ni Dana kanina, no? Next week ay Christmas party na natin. So, konting salo-salo, yung pong mga assigned food na i-volunteer natin na ating isi-share, okay? At saka yung service na gagawin natin. So sa susunod na linggo, makakarinig po tayo ng isang Christmas message na halos taon-taon naririnig natin, di ba? Kaya nga kagabi nagre-review ako ng mga Christmas messages na hindi ko pa na-share dito dahil halos taon-taon, di ba? Puro pagdating ng Pasko, laging Christmas message tayo. And hopefully ay meron akong maibahagi sa inyo na minsan pa makakapagpagunita sa atin ng kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, ngayon po ay patuloy pa rin tayo mag-aaral muna ng salita ng Diyos doon sa ating sequence o yung ating chronology noong pag-aaral ng events na naranasan ng ating Panginoon. Tama-tama, yung susunod kasing mga passages ay tumutukoy sa mga parables. Okay? Nagsimula nang mag-share si Jesus ng mga parables. Yung mga parables, nagkaroon tayo ng isang series dito na pinag-aralan na natin ang lahat ng parables referring to the kingdom of God. Kaya nga po, hindi na natin uulitin yung mga parables na yon. Kaya tama-tama makakat po yung ating preaching para dito sa ating topic ngayong umaga. At next week, hanggang sa susunod na linggo, ay magkakaroon tayo ng pag-aaral sa kapanganakan ng ating Panginoon. Then, pagdating ng January, itutuloy na po natin muli yung pag-aaral ng chronological events, no, na nakita po natin dito sa Bible. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili ngayon. Okay? Sa Luke 13, verse 10 to 7, na kami po ay makadalo ng gawain ng iyong pangangaral ng salita upang mabigyan po kami ng gabay kung ano po dapat naming gawin habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, ang iyong banal na Espiritu nawa ang tunay na kumilos sa aming kalagitnaan, ang siyang mangusap sa aming mga puso't isipan at magbago po ng amin pong pagkatao, ng aming paniniwala, ng aming pananaw, upang nang sa ganon, lalo pa kaming mahubog sa pagiging anak mo, pagiging alagad mo. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan ang iyong mga salita at higit sa lahat, tanggalin po namin ang anumang mga balakid na maaring sumasagabal sa amin pong pakikinig at maging sa aming pagsunod sa iyong salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa aming mga kahinaan, ikaw po ang siyang magligtas sa amin, ikaw rin po ang siyang magbigay sa amin ng kakayahan para mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Alam niyo po, kaya ganun po
ang aking panalangin kanina. Kasi, nung binabasa ko po itong Luke 13, from verse 10 to verse 17, halos 3 beses ko basahin eh. Kasi, natatandaan ko, nakapag-aral na tayo patungkol sa Sabbath. Kaya parang, ang una ko kasi basa, ay yung parang masyadong legalistic interpretation ng Sabbath keeping. Ang alam ko na, pag-aralan natin yun eh. Sabi sa first reading, yun ang nakita ko, masyadong legalistic. Siguro napansin nyo naman, di ba? Sinita ni Jesus, yung ruler ng synagogue. So, inulit ko ulit yung basa. Sa pangalawang basa ko, nakita ko naman yung healing and deliverance from Satan's oppression doon sa babae na nakuba, okay, for 18 years. Okay? So, meron pong healing and deliverance. Kaya nga po, alam nyo, dito ko napansin na kuminsan, kahit sa isang passage, kasama sa aking reflection, kahit sa isang passage, pwede ka makabuo ng 3 sermon eh. Ang isang sermon, ang isang preacher, halimbawa, pwede niyang maging focus ay yung healing and deliverance. Yung isang preacher, pwedeng maging focus ay yung legalistic interpretation ng Sabbath keeping. So, sa pangatlong basa ko, sa third reading, okay, nakita ko naman yung kahabagan ng Panginoon dun sa babae na kanyang pinagaling. Sabi ko, ano kaya ang magandang topic dun sa 3? Yung bang healing and deliverance from Satan's oppression? Yung bang pag-divulge natin doon sa legalistic interpretation ng Sabbath keeping? O yung makita natin yung compassion of Jesus? Napansin niyo po ba doon sa binasa natin? Pwedeng 3 topics yun eh, no? Kung si Pastor Rick po ang tatanungin, 3 linggo yun. na ituturo niya. Iba-ibang topic. Kaya ako po, nakita ko po na siguro hindi ko pwedeng paghiwa-hiwalay yung 3 readings ko eh. Sabi ko, sa pastor's meeting kasi namin, napag-uusapan namin yun eh. Pag marami kang points, gawin mo na lang 3 linggo yun. Para hindi loaded. Pero napansin ko po na parang maganda siguro isang bagsakan na lang itong 3 ito. Kaya isa-isahin po natin. Pero mayroon po akong ilang nakitang sabihin nating parang thread na mababasa natin mula sa 3 ito. Ang una po ay yung Satan's affliction on people. Okay? Doon po sa Luke 13 verse 10 to 11, on a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. Yung pong sinasabing spirit, pwede rin daw i-translate yan na who had been crippled with a condition, okay, for 18 years. So parang scientific o medical condition. Ang kanyang condition is she was bent over and could not straighten up at all. Okay? Alam niyo po yun, imagine ninyo, ano naiisip ninyo pag sinabing she was bent over and cannot straighten up? Yan. Nakaganon siya, no? Nakaganon. Yan. Baka hindi ako nakikita sa camera eh. ng mga kapatid natin. Nakaganon siya. Ayan. For 18 years. So kung maglakad dyan, ganyan. Imagine ninyo po ang sitwasyon ng babaeng ito. So hindi naman po siguro sinabing kuba, pero sinabi po bent over. Nakaganyan. For 18 years. Di ba kung minsan nakakakita tayo ng mga ganun tao? Di ba? Na ganyan ang lakad. Imagine niyo po, pag
Katitingin ka, di ba parang ang hirap nun? Di ba may makakasalubong ka? At saka, yung sakit ng katawan doon, ano? Paano kaya matutulog? Yan, noon araw, nagbiruan pa di ba? Paano daw ba matulog ang isang kuba? Nakapikit. Tama. Yun ang sagot doon. Marunong na yung mga T40 natin, no? Mga kabataan natin, no? Nakapikit. Hindi, mahirap nga naman. Paano kaya matulog ito, di ba? Pwedeng nakatagilid lang siya, no? Pero, yung sinasabi na spirit na it could be a condition daw, sa verse 16, binanggit mismo ni Jesus. She's a daughter of Abraham whom Satan, Satan had kept bound for 18 long years. So, merong satanic oppression. May satanic affliction. Okay? So, isipin na lang natin, 18 years, no? Kaya alam niyo po, no? Kung tayo nagrereklamo sa mga sitwasyon natin sa buhay, imagine niyo na lang ito habang pinag-aaralan ko po ito Kung ako ay, halimbawa, nag-vertigo, di ba? Parang, takot na ako noon, hirap na ako. Ito, 18 years, nakaganyan. Imagine ninyo yung hirap nitong pinagdadaanan ng itong babaeng ito. Okay? Can you imagine that? Kaya nga habang tayo nagbabasa ng Bible, maganda yung hindi lang natin papasadahan no? Pag-aaralan nating mabuti. Kahit pagkain siguro no? Pahiram nga ng isang silya. Okay? Yeah, mamaya kakain kami ng mga T40. Excited ako sa mga handa nila. Kasi invited nila ako Special guest. Nakaganon pa rin siya, di ba? So, paano yung pagkain nun? Oh my. Ay, nako, kapagod. Di ba? Nakakapagod. Okay? Kaya, sana maintindihan natin, kung tayo may pinagdadaanan, kaya pa na kaya nating pagdaanan for 18 years itong tinatawag na crippling spirit that we are bent over, crippled by a spirit? Kaya nga, hindi lang siya isang medical condition, kundi may satanic affliction. At si Jesus na mismo nagbanggit nun. Kasi yung unang binanggit ni Luke, by a spirit for 18 years. Sa iba daw, pwedeng i-translate yun as a medical condition. Pero pagdating kay Jesus, dinescribe niya, whom Satan had kept bound. So, it is a satanic oppression or affliction. Demonic spirit. Okay? Pero, anong ibig sabihin nito? Sa theological implications po, ang affliction or oppression, demonic or satanic oppression and affliction does not necessarily mean demonic possession. Okay? Pinahihirapan lang, pero hindi naman nasasaklawan. Okay? Kaya nga makikita natin na itong babaeng ito, she may be suffering physically, pero I do believe, she also suffers spiritually and emotionally. Okay? Maaring nakakaramdam siya ng discouragement. Maaring nadidepress din siya. Or perhaps pwedeng isipin niya na, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Bakit hinayaan mo na ganito maging sitwasyon ko for 18 years? Yet, kung makikita natin, nagpupunta pa rin ang synagogue tong babaeng ito. Ang synagogue po, yun ang pinaka-meeting place ng mga Hudyo nung araw kasi yung temple nila ay nasira. Kaya doon po sila sa maliliit na mga sinagoga or mga meeting place na kung saan mayroong isang
rabbi o teacher ang papasyal sa kanila at magtuturo sa kanila. So mapapansin natin, itong babaeng ito, okay, Jesus was teaching in one of the synagogues, and this woman was there. Nandun siya. Nakikinig sa mga teachings ni Jesus. Okay? So makikita po natin na afflicted siya, suffering siya, yet hindi naman siya demonic possessed. Okay? Hindi siya demon possessed, kundi afflicted lang siya, pinahihirapan lang siya. Pero nandun pa rin ang kanyang pananampalataya. Kaya siguro pwede natin siyang bigyan ng credit dito. Even though pinahihirapan siya physically nitong demon, andun pa rin siya. Pumupunta sa synagogue where they worship God and they listen to God's word. Basically, yun po ang ginagawa nila doon. So yung kanyang affliction, yung kanyang condition, hindi po naging hadlang para siya ay umattend ng synagogue gathering, para siya ay makapakinig ng salita ng Diyos. Still, she was there worshiping God on a Sabbath. Okay? Kaya, pero imagine natin, kung siya ay nakaganon, pwede din naman na nakakapagpatuloy siyang makapakinig. Alam niyo ba, di ba? Kultura kasi natin, di ba? Mga Pilipino, kultura natin, pagka hindi tumitingin sa ating mata, parang hindi nakikinig. Di ba? Parang sinasabihan natin mga bata, pagka pinagsasabihan natin, tumingin ka sa akin, para makasiguro ako na nakikinig ka. Di ba? Di ba? Mga ganun, kultura natin yan eh. Filipino culture yon. Pero sa ibang culture, hindi po ganon. At ito'y kasama sa tinuturo ko sa counseling. Kasi baka mamaya makakita ka ng ibang kultura. Sa ibang kultura, pagka nakatingin sa iyong mata, ibig sabihin nun may gustong sabihin. Pagka nakayuko, ibig sabihin pinakikinggan ka niya. Kaya kung ikay nagsasalita at nakatingin siya sa iyong mata, hindi yun nakikinig kasi meron siyang gustong sabihin sa iyo. Ibang kultura yon. Okay? So may iba-iba pong kultura. Pero kulturang Pinoy, tumingin tayo sa mata para sabihin na nakikinig tayo. Sa ibang kultura, pagka nakayuko, yun ang nakikinig. Kasi pinag-aaralan niya yung sinasabi mo. Pag tumingin sa iyo yan, ibig sabihin nun, may gusto ko sabihin sa iyo, kaya ikaw muna tumahimik, ako magsasalita. Ganon. Okay? So, cultural po yun. Pero tingnan nyo po yung babaeng ito, nakayuko. E di syempre, hindi makatingin ng diretso yan. Kay Jesus. Dahil nakayuko eh. Bent over eh. Okay? Hindi po ako hindi po ako ano bang tawag doon? Hyperbole. Nag-e-exage ng kwento. Kasi yun ang sinasabi talaga, bent over for 18 years. Ang hirap nun, no? Parang ang sakit sa likod nun. Pero, hindi natin nakikita kung siya ba ay nakatingin kay Jesus. But definitely, she was there in the synagogue showing that she has still faith. At gusto niyang sumamba sa Diyos, gusto niyang makapakinig ng salita ng Diyos. Sa panahon po kasi natin ngayon, marami po kasi gumagawa ng excuses para hindi maka-attend ng church. Right? Pero imagine nyo itong taong ito, in spite of her infirmity, tuloy-tuloy pa rin na uma-attend ng church. I mean, ng synagogue gathering nila. Okay? So, kung titingnan po natin, maraming dahilan para ang babaeng ito hindi umattend ng synagogue gathering. Una, ang hirap naman pumunta kasi doon. Alam nyo naman siguro, Lord, kung ano sitwasyon ko. Nahirapan po ako. Kaya sa bahay na lang po ako. Pangalawa, pwedeng pagdating ko doon, pagtatawanan pa ako ng mga tao. Pangatlo, pagdating ko doon, i-judge ako ng mga tao. Kaya ka may sakit kasi siguro may kasalanan ka. Nalala niyo yung preaching natin last time.
Sinasabi ni Jesus, akala nyo ba yung mga nangamatay sa Siloam, okay? O yung pinapatay ni Pilate na hinalo yung kanilang mga dugo sa offering nila. Akala nyo ba mas makasalanan sila kesa sa inyo? Hindi! Unless you all repent, you shall all perish. So, kuminsan, pwedeng sabihin ng babaeng ito, pagdating ko doon, sigurado dahil sa sitwasyon ko, i-judge nila ako. Maraming reason para ang taong ito hindi dumalo ng tinatawag natin sa panahon ngayon na church. And yet, makikita natin dito ang babaeng ito. Tuloy-tuloy pa rin. Though meron siyang constant pain, hindi nakadistract yun para mag-focus siya dun sa gawain sa synagogue. So habang pinakikinggan po natin ang salita ng Diyos, let's try to evaluate ourselves. May mga pagkakataon talaga na ayaw nating umattend ng church eh. May dahilan tayo eh. Okay? May kanya-kanya ka tayong dahilan. Naalala niyo yung dahilan ng isang anak, bangon ka na, mag-church na tayo. Mami, ayoko eh. Kasi pagdating doon sa church, walang pumapansin sa akin doon eh. Anak, hindi pwede. Bangon ka na dyan. Kailangan tayo umattend ng church. Mami, alam mo, pagdating ko doon eh, maraming mga tao doon. Hindi man lang ako pinapansin. Hindi man lang ako, parang baliwala ako. Anak, hindi pwedeng hindi ka umattend ng church. Tumayo ka dyan. Mami, ayoko eh. Anak, hindi pwedeng hindi ka umattend ng church. Ikaw ang pastor doon. Kawawa naman. Kawawa naman si pastor, walang pumansin. So, may mga reasons tayo kuminsan ba't ayaw natin umattend ng church eh. Right? Pero itong babaeng ito, in spite of the infirmity, yung kasakitan, yung hirap. Kaya alam niyo po, sinasaluduhan ko po yung ibang mga, nung pre-pandemic pa, uso yung mga, anong tawag doon? Yung call center na madaling araw, umuuwi. Meron pong, pagka nandun ako sa Word of Life noon, meron pong isang babae doon na galing pa ng call center. Puyat na puyat, pero a-attend ng church. Okay? Kasi sabi niya, ayaw niya ma-miss out yung service. Ako naman tuwan-tuwa sa kanya. Talagang sinasaluduhan ko siya. Sabi ko, ang galing naman. Okay? Praise the Lord. Pero narinig ko po kay Pastor Dindo, sabi ko, Brad, bilib ako kay kay sister ganito kasi kahit na galing siya ng call center, puyat na puyat, nakikinig pa rin. Okay? Nandiyan pa rin siya. Sabi sa akin ni Pastor Dindo, Pastor, pag kayo lang po ang preacher, saka lang siya present. Pag kami, wala po yan. Sabi ko, ganun ba? Ang bira naman pala. Parang namimili po ng preacher yan eh. Ganun ba? Okay? So, merong mali rin ang intention, di ba? Mali din ang intention. Pero kung titingnan po natin, no? Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nagpupunta ng church? Baka dahil isipin ng iba sa inyo, naku, kumustahin na naman ako ni Pastor pagka hindi ako nakakita. Sigurado, sa susunod na linggo, tatanungin ako, na-miss ka namin Eh? Pero sana makita po natin yung value ng ating pagdalo sa church. And that is meeting with our God. Nakatatagpuin natin ang Diyos natin sa pamagitan ng sama-samang pananambahan. Pagdating ng ating Panginoon, sama-sama po tayo mananambahan, hindi na po solo-solo. Kaya magsanay na po tayo ngayon na sama-sama tayong sasamba sa Kanya. At higit sa lahat, yung instruction niya na ating mapapakinggan na dadalhin natin sa ating buhay. Yun ang value ng pagdalo ng church. Pero dito makikita natin ang babaeng ito, in spite of her infirmity, in spite of Satan's affliction on her, ay nandun pa rin po sumamba at nakikinig sa turo ng Panginoon.
Jesus was teaching in the synagogue. And the woman was there. So she was listening to Jesus' teaching. Kaya nga po, alam nyo, no? Talagang sasabihin ko sa inyo, sinasaladuhan ko po at sinasama ko sa prayer na, Lord, give them strength. Yung mga nagtatrabaho na pagkatapos, madaling araw ang uwi, pero umaattend pa rin ng church, umaattend pa rin ng service. Wow, sabi ko, Lord, ikaw na po mag-bless sa kanila. Okay? Pero yung iba, okay, maghapon ng tulog ng Sabado, pagdating ng Linggo, napuyat po kasi ako, kaya hindi ako nagising Ayan. Okay? Bakit? Tulog ka maghapon sa Sabado Pagdating ng Sabado ng gabi, saka ka nag-EML Tapos sabihin mo, napuyat ka. Ako, hindi po excuse yun. Pasensyahan po tayo. Pero hindi excuse yun. Or, Sabado ng gabi, magpupuyat ka sa kanin Netflix mo. Ayan. O, social media mo. Tapos, sasabihin mo, napuyat po kasi ako ng Sabado. Kahit puyat ka, umattend ka pa rin. Di ba? Nung mga bata pa itong mga anak namin, may time na kami ni Portia, sumasama sa kanila. Kasi ako pa lang din yata nagmamaneho noon. Para sila'y makapanood ng mga concerts. Inaabot kami ng 2:00 sa madaling araw. Pinapayagan ko sila doon. Sabi ko sa kanila, okay lang yan Sabado ng gabi. Linggo ng madaling araw na uwi namin. Pero kako, pagdating ng church, huwag nyo akong tutulugan. Sa kanila ko lang sinasabi yun Sa mga anak ko lang, okay? Huwag nyo akong tutulugan. Kaya pagdating ng church, nandyan sila, gising na gising. Merong isang pamilya dati, mga barkada ng anak namin, kasama naming nanood. Nung pauwi kami, ako lang nagmamaneho, yung tatay nandun lang sa bahay na kami na nagsundo tsaka naghatid. Pagdating sa pauwi na kami, sinabihan ko yung mga kabarkada nilang kaibigan nila na umaattend po sa ibang church. Sabi ko, huwag niyong gawing excuse dahil madaling araw na tayo ngayon umuwi. Hindi kayo a-attend ng church. Dapat attend kayo ng church pa rin. Okay? At umattend nga yung mga kabataang yun ng church. At yung tatay, nakipag-communicate sa akin. Ang tanong, Pastor, ano ginawa nyo? Bakit biglang-biglang gumising yung mga anak namin at umattend ng church? Kadalasan daw hindi na umaattend ng church. Pagka ganong napuyat. So it's part of our faith, I would say, rather than discipline. It's more of our faith that I would be worshiping God together with the congregation, that I will be hearing instruction from Him as I listen to His Word. Okay? So sana ma-encourage tayo na in spite of Satan's affliction to this person, andun pa rin siya sa synagogue, listening to Jesus' teaching. Okay? So sana po, sa mga susunod na linggo, wala na po tayo magiging excuse. Tayo ang gumawa ng paraan. Di ba sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya kung puro dahilan yan, alam mo na yun, ibig sabihin nun, ayaw lang niya. Okay? Ganun lang yon. Kaya again, hopefully, dito po sa Servants of Christ Christian Community, wala tayong gagawing excuse, kundi more on, in spite of, ano pa ang sitwasyon natin o condition sa buhay, sana a-attend pa rin tayo. Yan. Okay? Dadalo pa rin tayo in spite of. Okay? So aside from that, yung value na sinasabi kong pag-attend doon sa church, aside from worshiping God together with the congregation, aside from instruction na mapapakinggan natin from the preaching, alam nyo, ang isang value ng pagdalo natin sa church, we could feel the compassion of Jesus. At yun ang naramdaman ng babae. Okay? Yun po yung second point natin. First point natin, the woman who needs healing. And here comes
Jesus, showing the compassion. Okay? So, kung babasahin po natin yung sumunod na talata sa verse 12 and 13, when Jesus saw her, nakita niya yung babae, he called her forward. Parang parang sa kongregasyon, Nay, pwede po ba kayong pumunta dito sa harapan? Parang tinawag. Yung babae, bent over. Ako po ba? Opo, kayo po. Ako. Opo, kayo po. Imagine ninyo, ha? Bent over for 18 years. Yan. Pinatawag ni Jesus sa harapan. Huminto si Jesus sa kanyang pangangaral. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Malaya ka na sa iyong kasakitan. Then he put his hands on her, and immediately she straightened up. Ay, grabe. Grabe yung miracle na yun. Right there and then, immediately, she straightened up and praised God. Alam nyo, hindi natin pwedeng pasubalian May himalang nangyayari kung tayo po ay nasa loob ng isang church. Andun po ang pagkilos ng Diyos. Andun ang kanyang paghipo. Andun ang kanyang pagtawag sa atin. Hindi, tingnan niyo po sinabi ni Jesus, hindi niya sinabi ng be healed. Hindi, kundi you are free. You are set free from your infirmity. So, hindi lang merely healing perhaps for a medical condition, kundi setting her free. Bakit? She was bound by Satan for 18 years. Kaya ang kailangan niya, mapalaya. Hindi lang mapagaling, kundi mapalaya sa gawa ng kaaway. Parang loosed or put away or set free or let go or set at liberty. Ito po yung mga iba't ibang version na nakita ko Be released from the oppression or affliction of Satan. And Jesus set her free. Yun ang maganda doon, sa ating Panginoong Jesus Pinalaya niya. And imagine, just imagine yung joy nung babae when she was straightened up and was set free. Pero tingnan po natin, who took the initiative? It was Jesus Si Jesus ang tumawag sa kanya. Hindi po sinasabi na yung babae ay nag-appeal. Lord, pwede po ba pagalingin niyo ako kasi 18 years na po ako nagsasuffer dito. Wala pong appeal Kundi more of Jesus seeing her. Jesus saw her and called her forward. Jesus takes the initiative. Alam mo po, itong makita sana natin, Siguro nga, hindi kayang tingnan ng babae, na bent over si Jesus, Kasi mahirapan siya, Hindi pa Pwede po bang mag-request? Hindi katulad ng iba, pagka nakakaroon ng healing, di ba? Si Bartimaeus, yung bulag. Jesus, Son of David, have mercy on me. Bulag siya, pero narinig niya, dadaan si Jesus Kaya sumisigaw siya, Jesus, Son of David. Okay? Have mercy on me. Sumisigaw siya, pero itong babaeng ito, walang binanggit na gano'n. Nakayuko lang siya, nakikinig, nandun sa synagogue, and Jesus took the initiative of telling her, come forward. You are now set free. Kaya nga yung kanyang bent over condition
ay spiritual yun eh. Hindi lang ito isang physical condition. Na kung minsan may mga condition, itong babaeng ito, siguro, nagkaroon siya ng ganong condition na hindi niya maintindihan, bakit ako nagkaganito? Ano ba nangyari? Maaring hindi na nga maipaliwanag ng siyensya, bakit siya nagkaganon? Okay? Maaring yung ibang tao, ini-ignore yung need niya. Okay? Na pwede naman siyang tulungan, dito na po kayo. Hindi, maaring pinababayaan na lang siya ng tao eh. Pero Jesus sees her. The same is true sa panahon po natin ngayon. We may have different situations or conditions in life. Pero Jesus can see us. Jesus wants to heal us. To set us free, perhaps. To set us free. Jesus wants His power to touch our physical body and heal not only our bodies but even our soul, our spirit. Especially if our spirit is afflicted by Satan, oppressed by Satan. This power can transform us, can heal us, pero there is a need to obey, to come to Jesus. Nung sinabi ni Jesus na forward and said to her, "Woman," di ba? Sumunod yung babae. Definitely naniniwala ako na yung babae mula doon sa kongregasyon, doon sa synagogue, nung tinawag ni Jesus, babae, woman, halika dito. Okay? Jesus called her forward eh. Tingin ko lumapit yung babaeng yon. At pagdating doon, you are set free. And Jesus put His hands on her. So nandun yung pagsunod ng babae dun sa tawag ni Jesus. Kaya nga, if we really want to experience God's power and healing and deliverance from Satan's affliction, Jesus is calling us to come to Him. Jesus is calling us to come to Him. Okay? And we must obey. Kasi kung minsan may mga ibang tao, tinatawag ni Jesus pero ayaw lumapit. Ayaw lumapit. Anak, magsuko ka kasi ng buhay mo sa akin. Parang ganon, pero ayaw. Meron akong gustong itabi para sa sarili ko. Okay? Ayokong mawala yung aking pagkatao, yung aking ganitong kasi ito'y naalagaan ko na nung araw pa. Ako na to. Hindi na ako pwedeng magbago pa o baguhin ni numan. Only Jesus can transform us. Yet, we need to surrender first our lives to Him in order for us to be transformed. Kung ang iniisip natin, ayoko magbago, ito na ako eh. Bakit kailangan kong magbago? Well, hindi ka magkakaroon ng transformation. Walang willingness to change. Okay? Now, all of us have our weaknesses eh. Kanya-kanya tayo ng kahinaan. Okay? Ano ba yung mga areas na usually, consistently, nag-fail tayo? Okay? Mga kahinaan natin. Mga pag-uugali na dapat baguhin, na kuminsan sinasabi sa atin ng mga kapatiran, pero ayaw nating baguhin, inaalagaan pa natin, at may pagmamalaki pa nating sabihin sa iba na, eto ako eh. Bakit mo kailangan baguhin ako? Hindi tayo magkakaroon ng transformation. And perhaps, Satan can afflict us. Why? There is no power of our God flowing in our lives because we do not surrender our lives to Him entirely to be transformed. Okay? Ang nangyayari kasi parang yung mga gusto lang natin baguhin. Pero yung ayaw nating baguhin sa atin, walang sino man ang makakapagpabago sa atin ito. Kahit si Jesus. Paano si Jesus? Gusto kang baguhin sa ugali mong yan dahil hindi maganda. Pero pangahawakan mo na hindi mo babaguhin, paano tayo babaguhin ni Jesus? Paano tayo magkakaroon ng transformation? And perhaps Satan will be afflicting us.
Yung po mga ano no, mga aring sinasabi ng ibang theologians. Okay? Kaya nga po, alam niyo isang value why we attend this local church gathering is not only to praise our God, not only to listen to instruction, but to feel the compassion of God flowing in our lives. Na magkaroon tayo ng pagbabago. Habang nakikinig kasi tayo, di ba? May mga dapat tayong baguhin. Di ba? So, Lord, baguhin mo po ako. Ayoko pong manatiling ganyan o ganito. Lord, baguhin mo ako. Kaya nga nasa atin yun eh. How do we respond to these messages? Eh kung pananatil, si pastor lang may sabi niyan. Wala yan. Wala tayong magagawa doon. Nasa sa atin ang response. No? Individual responses yan. Pero anything na meron tayong weaknesses, Jesus is trying to reach out to us through the message of the Word, through other people, okay, na i-correct tayo. Pero kung ayaw natin, walang magagawa din. Okay? Nire-respeto din kasi ni Jesus yung ating free will. Yung ating sariling gusto. Okay? So, pahihintulutan niya yan. Yet, baka maka-experience tayo nung katulad nung na-experience nung babaeng ito. Okay? So, habang tayo nakikinig ngayon, isipin natin yung mga weaknesses natin. Ano yung mga weaknesses natin? It could be relationship. Okay? It could be we cannot handle those people who do us wrong. Yung mga taong nagawan tayo ng mali, hindi natin kayang harapin sila. Ayaw natin silang makaharap or ano. Okay? Kasi nagawan ka ng mali. Nagawan tayo ng mali. Bakit di mo isurrender kay Jesus yun? Okay? Or pwedeng ang weakness natin subjugated tayo. Yun laging pag may sinabi ibang tao, sunod na lang tayo ng sunod. Hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating decision na mali na po yan Pero hindi, susunod pa rin tayo kahit mali. Or maaaring ang weakness natin, meron tayong habit na hindi natin ma-break. Okay? Katulad ng, nagiging addict na tayo doon sa habit na yon. Katulad ng mga games, social media, okay? Na hanggang hating gabi, inuumaga ka na. Pagdating ng umaga, puyat ka at hindi mo magawang umattend ng church. This could be the different weaknesses we have. Kaya nga, yun ang isang value kung bakit tayo dumadalo ng church ng gawain ng Panginoon. Upang nang sa ganun, hindi lang makasamba, hindi lang makapakinig, kundi maramdaman din natin na ang Diyos natin ay kumikilos at pwede tayong pagalingin maging sa oras na to kung isusuko lang natin ang ating buhay sa Kanya. Pwede tayong baguhin kung isusuko lang natin ang ating buhay sa Kanya. Okay? So may kanya-kanya tayong weaknesses. Yet, nasa atin po yun kung kaya nating isuko sa Panginoon. Dahil merong iba, inaalagaan yun. Mga weaknesses na yun. Or even, pinagmamalaki pa natin yung mga weaknesses natin yun. Okay? Hopefully, okay, makita natin kung ano weakness natin. Marami pa akong sample na naisip patungkol sa mga weaknesses na ito. Halimbawa, yung desire to please people rather than God. Or love of money. Yan ang mga weaknesses na pwedeng nandito sa atin Or meron tayong naiisip na hindi maganda sa ating kapwa. Okay? Lagi tayo nagdududa sa kanila. Lagi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Kahit na ginagawa na tayo ng mabuti ng ating kapwa, mag-iisip pa rin tayo ng masama sa kanila. Thought life yun no? Dito yun. Weakness yun. Oppression ni Satan yun. Affliction ni Satan, no? Mga bulong-bulong ni Satan na mga evil spirits na, dinalhan ka ng ulam. Pinasalubungan ka ng ulam. Naku, sabi ko sa'yo, ilang araw lang, uutangan ka niyan.
Binigyan ka na nga ng ulam, nag-iisip ka pa ng masama. Ano kaya ang gusto nito? Bakit ako binigyan ng ulam? Uutangan ka niyan. Ay, sige na, meron naman po kaming ulam. Huwag lang mautangan, no? Nag-iisip ng masama, maraming ganyan, no? Ginagawa na ng mabuti, pero nag-iisip pa rin ng masama. Those are Satan's affliction. Kaya nga, God wants us to be free from these thought lives, no? Na mga sabihin natin, kasama na siguro yung self-pity, pride, violent temper, yung biglang iinit ang ulo mo. Okay? Marami pa po akong pwedeng sabihin halimbawa, pero better if you would think for yourself, what is my weakness? What is my weakness? Okay? Why don't you let God free us from these weaknesses? Gusto ng Panginoon yun, palayain tayo. Pero tayo ba ay pwedeng, ay kayang lumapit sa Panginoon? Lagi po natin tandaan, if we feel, no, na merong bigat dito sa ating mga damdamin, okay? May bandage tayo, meron tayong mga sinful habit, or perhaps addiction, or perhaps pressed down tayo by our enemies. Sa Psalms, no? Nandun po yung devotion ka ngayon. Every time, si David, laging may kaaway. Lagi niya pinagpipray yung kanyang kaaway. Okay? Na ganito gawin ni Lord sa kanila. Okay? Kasi ba naman, king siya, ha? Ng Israel. Pero marami ang talagang bumabati ko sa kanya at gusto siyang ibagsak. Una si Saul, si Absalom, at kung sino-sino pang mga Philistines, no? Okay? So tingnan po natin ang ating mga sarili. Okay? We cannot be released from these burdens and be forgiven apart from a real contact with our God. Apart from His healing hands, apart from His calling. And everyone is being called by God. Lahat naman po tinatawag ng Diyos. Ang tanong, tayo po ba'y lumalapit? Nagsusuko ng ating buhay sa Kanya pag tayo'y tinawag niya. Okay? So, pwede po tayo laging lumapit sa ating Panginoon. Even at this time. Okay? Even at this time, I do believe Jesus is calling us and telling us, revealing to us our weaknesses. Bakit hindi natin isuko sa Panginoon yon? Lord, ayoko na pong ganito ako. Ayoko na pong ganito kami. Isinusuko ko po sa iyo. Naalala ko one time, may ganito si Portia. Yung tungkol sa mag-asawa. Sabi niya, alam mo, Daddy, kahit na araw-araw tayong mag-away, ayun, ha? Kahit na lagi tayong nagtatalo, tandaan mo to. Kasi ako sinasabi ko sa kanya, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Pero yung nabasa niya, iba. Kahit na araw-araw tayo mag-away, tandaan mo to, hindi ako magpapatalo. Natawa din ako. Sabi ko, okay yan. Okay. Sinira ni Portia sa akin one time. Tawa kami ng tawa doon sa kotse. Kasi ako talaga sinasabi ko, alam mo mami, kahit tayo nag-aaway, kahit di tayo nagkakasundo, hindi mawawala pagmamahal ko sa iyo. Pero siya, hindi ako magpapatalo. Doon sa, sa binasa niya. Sa Facebook lang din naman niya nakita yon. Sa Facebook. Hindi po galing kay Portia yon, ha? Adje, hindi galing kay Portia yon. Galing sa Facebook yon. Sinare lang sa akin ni Portia. Pero nakakatawa, di ba? Akala mo, okay na yung punchline, no? Kahit na araw-araw tayo mag-away. Tandaan mo to. Hindi ako magpapatalo. Grabe, no? So, kailangan magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. God is really trying to reveal to us our weaknesses.
Nasa atin yun. Lord, gusto ko na pong magsuko ng buhay ko sa iyo. Ayoko na po ng ganitong buhay, Panginoon. Ayoko na po. Lord, palayain mo ako. Set me free. Okay? Set me free. Give me the liberty, Lord, mula dito. Set me free. And when Jesus put His hands on that woman, she was completely straightened up, healed, delivered from Satan's affliction. Diba? From Satan's affliction. Completely delivered siya. And praise God. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, napakasarap kayang mapalaya mula sa mga pag-uugaling hindi maganda. Ay nako. Ay, iba yung feel, may kapayapaan ka. May kagalakan ka. Hindi yun maya't maya anong iniisip mo sa kapwa mong masama, no? Nako, hindi ka malaya nun eh. Lord, palayain mo nga kami. Diba? The woman that was bent over for 18 years. Wow! Straightened up and praise the Lord! Praise God! Wow! Napakagandang karanasan. Napakasarap ng karanasan. Pero, that's not the end of the story. Doon sa kwento eh. Hindi yun ang katapusan eh. No? Maganda na sana ang katapusan. Praise God! And she immediately straightened up and praised God. May karugtong eh. May nakita tayong pangatlong point eh. Aside from Satan's affliction on people, Jesus' compassion on people, ang nakita natin pangatlo is the human indignation on people's blessings. Yung indignation, yung resentment, yung sama ng loob, yung galit. So that's the third point. Humans' indignation tagal ko na. Ayan, pinagagalitan kay tuloy ni Henry. Humans' indignation on people's blessing. Doon mismo sa kongregasyon, okay, may na-heal, may na-deliver, and yet, mayroon pa rin nagalit. Hindi tapos yung storya eh. Sayang kung tinapos na doon. Di ang saya na sana lahat, di ba? Pero that's not the end of the story. There is another person in the story na kailangan din nating tingnan. Kasi meron din tayong matututunan mula sa kanyang kwento. At ito yung leader ng synagogue. Sa verse 14, ang sabi doon, indignant. Kaya doon ko po kinuha yung salitang indignation. May sama ng loob o may galit, nagalit yung leader because Jesus has healed on the Sabbath. The synagogue ruler, leader ng synagogue, said to the people, there are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath. So leader ito, leader ng pinaka-synagogue. At sino pinagalitan niya? Yung mga tao. Hindi si Jesus. Pansinin nyo. Hindi naman si Jesus ang pinagalitan niya di ba? Doon sa ibang versions, sa ibang stories, na si Jesus ay nagpapagaling ng Sabbath, inaakusahan talaga siya ng mga religious leader. Bakit ka nagpapagaling ng Sabbath? Hindi mo ba alam na you are violating the rule on Sabbath, the law of Sabbath? Na dapat hindi ka nagtatrabaho. Ito, yung ruler, ang pinagalitan yung mga tao. Bakit? Sabi niya, there are 6 days for work. So come and be healed on those days, not on the Sabbath. Parang sinasabihan niya yung babae. Kung magpapagaling ka, huwag sa Sabbath. Sa ibang araw ka magpagaling. Si Jesus na nagpagaling. Hindi naman yung tao. Hindi nga nag-request yung babae. Di ba? Na pagalingin mo po ako, Panginoon. Kundi si Jesus ang nag-take ng initiative. At alam naman natin, no? Lagi ko nang nakikwento sa inyo kung gaano kahalaga ang Sabbath keeping sa mga Hudyo.
Kasi inutos yun sa Exodus chapter 20. Keep holy the Sabbath day. At yun ay, ang dahilan noon ay God created the heavens and the earth on the 6 days, and on the 7th day, He rested. Doon nila kinuha ngayon. Okay? Yung makapahinga sila. So, pagdating ng araw ng Sabbath, by the way yung Sabbath ay hindi po translated as Sabado. Okay? Kaya nga hindi yan. Pero sa susunod na linggo, Sabado tayo. Okay? So, magiging pero hindi po translation ng Sabbath, Sabado. Mali pong translation nyo. Ibig sabihin ng Sabbath is rest, kapahingahan. Okay? On 6 days, God created the heavens and the earth, and on the 7th day, He rested. At ang sabi niya, keep holy the 7th day or the Sabbath day, which is the rest day. Keep holy the rest day. So sa araw ng iyong pamamahinga, gawin mong banal to. Kaya nga ginagawa nila, sasamba. Ayan. Para maging kabanal-banal. Okay? Sasamba sila, makikinig sila ng salita ng Diyos, magpupuri, aawit. Ayan. At bukod doon sa Exodus, pagdating sa Deuteronomy, pinaliwanag din sa kanila ng Diyos na ilang taon kayo na naalipin sa Egypt. Kaya kailangan magkaroon kayo ng isa. Doon sa Egypt, wala silang day off doon. Wala silang Sabbath. Wala silang pahinga. Kaya nung sila'y pinalaya ng Diyos mula sa Egypt, sinabi sa kanila, keep holy the Sabbath day. Ayun. Para meron kayong pahinga. So yung Sabbath ay ginawa para ang tao ay mapalaya. Ayun. Makapahinga sa kanilang kapaguran nung mga nakaraang araw. Kaya kapahingahan. Yung Old Testament professor namin sa ATS noon, sa Asian Theological Seminary, ang Sabbath, how do you spend Sabbath? Okay? Do something that you do not usually do on the weekdays. Yun ang ibig sabihin nun. So, weekdays, hindi ka naman umaatin ng church araw-araw, di ba? Hindi ka naman umaatin nagsasamba kayo ng sama-sama on weekdays. Then, on your Sabbath day, on your rest day, why don't you worship the Lord together? Ayan. Why don't you listen to the preaching of the Word? Or anything that would rejuvenate you. Okay? Revive you. Kasi isang linggo pagod ka. Isang linggo sa Monday, ganyan ka. Tuesday, ganyan. Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Pagod ka na eh. Kaya pagdating ng linggo, ayan. Straighten up ulit, ano? Biglang energy ulit. Yun pong ibig sabihin talaga nung Sabbath. For us to be rested and revived from those work that we have been doing for the past days. Kaya nga po, ang Sabbath ay nagpapalaya sa atin. Ngayon, itong babaeng ito, napalaya na sa kanyang kasakitan, sa kanyang affliction from Satan for 18 years. Pero itong synagogue ruler, nako, nagalit dahil hindi daw dapat sila naghahanap ng kagalingan on the Sabbath. Hindi si Jesus ang tinutukoy niya kundi yung mga tao The synagogue ruler said to the people, okay, there are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath. May problema yung synagogue ruler. Siya mismo, walang kapahingahan. He too is in need of healing and deliverance. He also need a Savior. Sad to say, he doesn't know it. Akala niya, stricto siya. Okay? He is blinded by his own sin. Na he also need a Savior. As a result, yun ang ginagawa niya. Okay? Miraculously healed on a Sabbath, this woman by the Son of God. Pero, para sa kanya, hindi dapat nangyari yon. Kasi Sabbath. Ano pa naman yun? Okay? So, parang sinasabi niya, we are not supposed to work on a Sabbath. Pero Jesus is working.
Jesus is teaching. Okay? So, bakit mo sasabihin na we are not supposed to work on a Sabbath? Kaya itong ruler na to, talagang galit siya, no? Indignant. Yun ibig sabihin ng indignant, no? May galit, may sama ng loob. Kaya nga kung ang first point natin kanina, Satan's affliction on people, and we saw Jesus' compassion, ay nako, there are some people na meron namang indignation, may anger, may hatred. If something good happens to other people, nagagalit sila pagka halimbawa si Henry na-promote. Bakit mapupromote si Henry? Mas matalino ako doon. Dapat akong na-promote. Nako, biro mo yun, Na-promote ka na. Nabigyan ka ng bonus. Pagkatapos, mga taong yan, hindi dapat nabibigyan ng bonus. Oh my. May mga ganitong tao. Alam niyo, nung araw, nang opisina pa ako, may mga ganun, Bakit bibigyan ng bonus, Christmas bonus, yung mga yan? Hindi naman sila naniniwala sa Pasko. Christmas bonus hindi naman daw sila naniniwala sa Pasko. Kaya tuloy, umapila yung mga taong yun. Dapat hindi daw Christmas bonus ang ipangalan. Productivity incentive bonus or year-end bonus. Wala tuloy Christmas bonus, no? Pero kasama na sila ngayon pag sinabing year-end bonus. Di ba? Wala na yung Christmas Okay? So, bakit kailangan mainggit ka or magalit ka kung merong tumatanggap ng blessing na ibang tao? Bakit parang nagagalit ka pagka yung ibang tao yung mayaman? Nagtatagumpay, tapos ikaw, nararamdaman mo parang pabagsak ka. Bakit ka nagagalit? There are some people who are really like this. And I do believe, yun ang weakness nila. Kailangan isuko din nila sa Panginoon yun. Pero itong synagogue ruler na to, ay nako, hindi. Pinagalitan pa nga niya yung mga tao. Alam, mahirap isipin. Parang it's really hard to comprehend how those people can be that cruel. The woman was healed by Jesus, who has been crippled for 18 years. Long years, that's a long time. And now, healed na siya. Pero mo pagagalitan pa niya at sasabihin na, bakit ka bakit ka nakatanggap ng kagalingan o na Sabat? Hindi pwede yan. Sa susunod, punta kayo na ibang araw, Yung mga gusto magpagaling, punta kayo na ibang araw, wag Sabado. Sabado, tuloy na banggit ko. Wag Sabat. Okay? So, talagang upset, indignant, galit ang taong ito. Naalala niyo po ba si Jesus nung nagkaroon tayo ng preaching dati? Na yung mga Pharisees and experts of the law, pinagalitan niya dahil sa kanilang hypocrisy, injustices, pride. Alam niyo kung bakit? Dahil nga sinagot ni Jesus yon sa verse 15 to 16. Ang sabi ni Jesus sa kanya, you hypocrites. Ayun. You hypocrites. Diba, doesn't each of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Hindi ba pagka Sabbath, ginagawa nyo, kinakalagan nyo rin? You also let loose? You also set free? Kaya pareho yung ginamit na verse doon sa antay, doon sa set free. Parehong Greek word. Hindi ba pinapalaya nyo rin ang inyong mga ox, baka, at saka mga asno para sa ganun, painumin nyo on a Sabbath? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free also on a Sabbath? From what bound her? Kung hindi ka ba naman hipokrito, di ba? Pinapalaya mo rin yung mga asno mo, pinaiinom mo, tapos itong babaeng ito, ayaw mong mapalaya mula sa kanyang kondisyon na for 18 years, wala siyang kalayaan. Hypocrites. Kaya nga, pinagalitan ulit sila. Ang problema ng taong ito is that they are more concerned sa rules
rather than sa relationship. May kalayaan sana yung babae at maging masaya ka para sa kanya. Pero, Sabbath Sabbath. More concerned sila sa rules rather than sa relationship. Okay? So, alam nyo, kung minsan, yun nakakalungkot. If we are so strict sa mga rules and regulations na naiset, tapos masyado tayo istrikto sa mga utos to the point na set aside natin yung relationship. Ganun ang nangyari sa taong ito. Kaya sabi nga ni Jesus sa kanya, hypocrites. At yun ang laging nababanggit natin nung mga nakaraang preaching natin, how to avoid hypocrisy. Kasi hypocrisy, pagpapanggap, pwede kang nagpapanggap na ikay on the side of Jesus, pero sa totoo lang, andito ka talaga sa side ng Satan. Or pwede ka nandito sa side ni Jesus, pero magpapanggap ka na para kang unbeliever dahil takot tayo sa tao. Napag-aralan natin ng mga nakaraan yan na linggo. Right? Na nandun tayo kuminsan sa area ng hypocrisy. Kahit tayo ay nandito, wala tayo sa Panginoon, magpapanggap tayo na kunwari nandito tayo. How? I attend the church. I give my tithes. I raise my hands when I worship the Lord. Pero sa totoo lang, paglabas mo ng church, ay ang ugali mo, ugaling nandito. Hindi ugali. That's hypocrisy. Or, nandito ka na nga, kaya lang, pag humaharap ka na sa tao, sa mga kaklase mo, sa mga kaopisina mo, as if ito ka. Nagpapanggap ka rin. Bakit? Natatakot ako, baka hiwalayan nila ako, baka ayawan nila ako pag nalaman nila ako Christian That's also hypocrisy. Napag-aralan natin ng mga nakaraan linggo yun. Okay? Kaya nga, makikita natin si Jesus, mas galit talaga siya sa mga taong hipokrito. Mga nagpapanggap, mga nakamaskara. Yung pong ibig sabihin talaga nun. Mga naga-artista. Ibig sabihin, nung araw, yung mga artista, nakamaskara lang yan Ngayon, talaga nag-i-emote na sila sa pamagitan ng mga muka. Okay? Pero yun talaga original etymology ng ibig sabihin ng hypocrite. No? Para sa lang na umaarte lang. Kaya kawawa itong taong ito. Kasi meron din siyang healing na kailangang maranasan. Meron siyang dapat na deliverance na dapat maranasan. Deliverance from hypocrisy. Pero hindi niya makita ang sarili niya doon. Kasi mas binavalue niya ang rules over relationship. Hopefully, nakita po natin. If there is Satan's affliction on us, Jesus has also such compassion for us that He wants to heal us. He wants to deliver us. He wants to set us free. Nasa atin po yun kung paano. At there are some people who could be also indignant to our blessings na natatanggap natin. Galit sila. Pero they also need Jesus. Kaya nga kailangan mapakinggan natin ito upang nang sa ganun, yung mga taong galit sa atin, instead na tayo'y magalit din sa kanila, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Ipag-pray natin sila. Lord, touch him too. Lord, touch her too. Touch that person too. Call him Lord. Call her Lord in your presence and touch his life too. Ipag-pray na lang natin sila. Kahapon dun sa aming schools, Christmas program, yung aming preacher, yung nagturo sa amin, okay? A pastor from Malaysia, okay? Sabi niya the best thing that we could make a revenge on other people is to pray for them. Wow, sabi ko, ganda to. Gandang take away to. Imbis na maghiganti ka sa taong gumawa ng masama sa'yo,
ipanalangin mo na lang siya. Ipanalangin mo na lang siya. Okay? So again, these people who are indignant of other people's blessing, who are angry, who are envious of others people blessing, they also need Jesus. They also need the touching, healing hand of our Lord. Alam nyo, ipag-pray natin sila. Kaya nga, we could learn a lesson from these three, okay, areas na na-discover natin from Luke 13. We all need rest for our souls. Ibigay natin sa Kanya yon. Lord, take my yoke. I am burdened. I am bent over, Lord. Take my yoke, Lord. Set me free. Forgive my sins, Lord. Diba? Parang yung sinasabi ng Panginoon sa dulo ng kanyang pangangaral, come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. I will give you Sabbath. I will give you freedom, healing, deliverance. Come to me, all of you who are tired and heavily laden. Okay? Kaya nga dun sa ending, ito pinakamaganda sa ending. Sa verse 17, again, two kinds of people. One, those who are not with Jesus, his opponents, they feel humiliated. But those people who come to Jesus in faith are delighted with his wonderful things he was doing. Everything dito sa mundong ito, lagi po tayo nahahati sa dalawa. Are we in Jesus or we out from Jesus? Kaya nga lahat ng itong kwentong ito ay magkakadugtong. May iisang thread. Are you in or are you out? These people, may mga feeling humiliated, pero those people who are delighted of the wonderful things Jesus was doing was also there. They were praising God. Okay? Kaya nga po, ganun din po sa atin. Hopefully, okay, every one of us will come to Him in faith, asking for His freedom, for His deliverance, for His release, for setting us free. Now, for those people naman na naiinggit o nagagalit pagka tayo'y nagkakaroon ng mga kalayaan, let us just pray for them. Let us just pray for them. Or kung tayo yon, let us also surrender such weakness to our God and also be healed. So as a challenge to every one of us is in need. Everyone, no exemption. Pati po si pastor. Every one of us is in need of deliverance and healing. It may be physical, emotional, relational, or even Satan's affliction, okay, spiritual. Now, only Jesus, our compassionate God, He is the only one who could understand and provide the necessary solution to whatever problem we have. Only Jesus can provide that. And as His servants and disciples, we must rejoice with those who were blessed rather than be indignant due to our religiosity. Let us rejoice with those people who are blessed by God rather than be envious and indignant. Let us always surrender our lives to our God and ask Him, Lord, deliver me. Lord, set me free. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, salamat po muli, Panginoon, sa mga salita mo na magbibigay gabay po sa amin kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga anak.
Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hanggang ngayon, meron pa rin po kami mga kahinaan na hindi pa po namin inisinusuko sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Panginoon, kung meron ka pong mga nakikita sa bawat isa sa amin ng aming mga kahinaan, maaring naipakita na to ng ibang tao, maaring hindi pa, pero sa mga sandaling ito, Lord, ipahayag mo sa amin individually kung ano po yung mga kahinaan namin. Maisuko namin ito sa iyo at magkaroon kami ng willingness na baguhin mo. Sa iyo po namin, Panginoon, isinusuko lahat ng aming kahinaan. Baguhin mo po kami, Lord. Set us free. Deliver us, O God. Deliver us.